May mga haka-haka tungkol sa timing ng pagre-release ng mga summons na ito. Ngunit, in-announce naman ito ng NBI about a month ago na sila po ay mag-iimbestiga ng mga 20 na vloggers tungkol daw sa quote-unquote fake news. Ay, nakakapanlumo kasi ang dami nating problema at patungo tayo sa eleksyon. Pag eleksyon, dapat malaya tayo nakakapag-discuss, malaya po tayo nakakapagpahayag, malaya tayo nakakapagbigay ng opinion natin dahil pupunta tayo sa isang mahalaga na activity, ang pag-exercise ng ating political rights. Karapatan natin na pumili ng ating liderato, ng mga mamumuno sa atin, ng mga gagawa ng desisyon na nakakaapekto sa buhay natin. Kung hindi tayo malayang mag-discuss tungkol sa mga ginagawa nila, para kaya pa. Ibig sabihin, malaki ang possibility na sa darating na eleksyon, people will be under-informed. Paano yan? Ibig sabihin ba na may possibility na hililin lang tayo ng ilang mga opisyales? Sa araw na ito at sa nakaraan na ilang araw, mayroong ilang mga vloggers na nakatanggap either ng notice na mayroon silang warrant of arrest, mayroong yung iba na summon sa NBI, mayroon naman iba na ni-report out ng PNP na sila pa yung maharap sa mga charges na katulad ng violation ng Article 154 ng Revised Penal Code, unlawful utterances, or unlawful use of means of publication. Bakit natin kailangan i-discuss ito ngayon? Mahalaga ang discussion ngayon dahil papunta po tayo sa halalan. Ang sinasabi ng Korte Suprema sa ilang mga kaso, mahalaga ang kalayaan magsalita at magpahayag, lalo-lalo na sa panahon ng halalan, pag pinag-uusapan, lalo na ang mga opisyales natin sa kanilang mga obligasyon, sa kanilang trabaho. So, nakaka-alarma. Sa mga kakilala ko, hindi pa po lahat naglalabas, no? Ngunit ang mga naisa publiko na, si Byron Cristobal, nakatanggap ng summons. May ilan pa na nakatanggap ng summons. Si Mark Lopez, nakatanggap ng notice na siya ay may warrant of arrest na sa kaso ng libel, di umano'y na final ni Dr. Tony Leachon. Si Joey naman, kasama ni Attorney Israelito Torion, ay charge daw ayon sa PNP ng violation ng Article 154. Hindi posibleng, again, tungkol sa mga sinasabi sa PNP. Ang nakakaalarma dito ay sunod-sunod at halos sabay-sabay. Hindi ako naniniwala na may ganitong klaseng mga coincidences. Gayunpaman, sinasabi ng Korte Suprema, kapag nag-create ng polisiya na ang intensyon ay patahimikin ng mga tao, ito ay dapat ma-declare, ito ay unconstitutional. Bakit? Sabi sa saligang batas, no law shall be passed abridging the freedom of speech. Kasama din po dyan mga rules, mga policy. Paano kung tanungin na wala naman written policy yan? Hindi po kailangan written ang policy. Kung nakikita natin na ang encouragement ay doon sa pag-file ng Estado, ng gobyerno mismo, ng mga kaso laban sa mga ordinaryong mamamayan para sa kanilang mga pinapahayag. Kung ang kanilang pinapahayag ay tungkol sa mga opisyalis ng gobyerno at sa kanilang gawa ng trabaho na ito, then ito po ay constitutionally protected. Nasabi ko ba na ang mga vloggers daw na nag-raise ng alarm na posibleng ma-raid ang bahay ni PRD at bahay ng mga anak nito doon sa Davao City ay posible ring makasuhan. Yun po ang sinasabi ngayon ni Chief Marbil. Saan ka po nakakita ng ganyan? So, hi JP, sabi ni JPC, ICC. Oo, ito po ay yung naka-attach na agency sa Department of Information and ano ba yan? Technology. DICT. Okay. Hi. Sabi ni Ned na unang announcement bago ang kaso ginagamit pang uniform personnel para sa eleksyon na propaganda. Halata naman ang intensyon na ginagawa nila. Ito ang intention rin, na ang additional na intention. Bakit ng kaso nila ay violation ng Article 154? Anong nakalagay dito? Ang Article 154 says, pwede lang po, yan. Sabi ng Article 154, ang binagbabawal nito ay kunin ko yung exact. Bakit walang ano? Yan, itong mga elemento. Article 154, unlawful use of means of publication and unlawful utterances. The elements of the offense, the offender publishes or causes to be published false news via printing, lithography, or other means of publication, and this action endangers public order or causes damage to the state's interest or credit. Okay?
kung nakakaapekto ito ng interest ng Estado o ng credit nito. So ano ba ang pwedeng sabihin para makaapekto ng interest ng Estado? Could it be national interest? Pwede. Kung national interest ito, kailangan maliwanag, maipakita ng mga nag-charge. Lalong-lalo na kung ang PNP o ang NBI ang nag-file ng charges, kailangan mapakita nila kung anong interest ng Estado ang nai-endanger. Tignan natin ngayon ang sinabi ni Boss Bobby Tiglao sa kanyang column tungkol sa pagpunta niya sa NBI. Ang sabi sa kanya, pagharap daw niya sa agent, isang ahente ng NBI, sinabihan lang siya sa Cebu po yung kanyang summons. Sinabi sa kanya, walang ibibigay sa kanya, in-explain lang na ang puno nito ay yung pag-file ng reklamo ni Congressman Duke Frasco sa kanya. Walang binigay sa kanya na impormasyon as to what exactly he said or what he did, at hindi rin siya pinayagan na magbigay ng statement o ng ebidensya. Ngunit, ayon kay Boss Bobby sa kanyang column ngayong araw na ito, sa pag-announce daw ng director, ng regional director yata ng Cebu, ang hindi daw nagpresenta ng kahit anong ebidensya si Boss Bobby Tiglao. Ay nako, parang ang gulo. Sabi ni JP, PCO may kasalanan yan, gina-justify unlawful arrest. Paano naman naging kasalanan ito ng PCO? Sabi ni Petro, di na pumalaya ang PI sa aking pakiramdam. Ang ginagawa lang ng gobyerno ay kasuhan ang mga Duterte family at supporters nila, pero ang mga kaalyado nila may violations, di nila kinakasuhan. Ayun na nga. Mayroon nga yan. So, para itong panahon ni Marcos Sr. na para mapatahimik ang ilang mga pesting mga reporter o mga journalist, madalas nag-take over na lang sila o binibili nila yung mga pahayagan. Sabi ni JP, sila nag-violate ng Article 154. Nagigets ko naman yan sa sinasabi mo, JP. May mga haka-haka tungkol sa timing ng pagre-release ng mga summons na ito. Ngunit, in-announce naman ito ng NBI about a month ago na sila po ay mag-iimbestiga ng mga 20 na vloggers tungkol daw sa quote-unquote fake news. Ay, nakakapanlumo kasi ang dami nating problema at patungo tayo sa eleksyon. Pag eleksyon, dapat malaya tayo nakakapag-discuss, malaya po tayo nakakapagpahayag, malaya tayo nakakapagbigay ng opinion natin dahil pupunta tayo sa isang mahalaga na activity, ang pag-exercise ng ating political rights. Karapatan natin na pumili ng ating liderato, ng mga mamumuno sa atin, ng mga gagawa ng desisyon na nakakaapekto sa buhay natin. Kung hindi tayo malayang mag-discuss tungkol sa mga ginagawa nila, para kay pa. Ibig sabihin, malaki ang possibility na sa darating na eleksyon, people will be under-informed. Paano yan? Ibig sabihin ba na may possibility na nililin lang tayo ng ilang mga opisyales? Ito pa, ang fake news dahil ito ay nakakasira daw sa interes ng Estado. Kung ganyang kalawak, kailangan man lang during the course of investigation, sana sinasabi nila, ano ba talaga ang fake news dito? Ano at paano na endanger ang interes ng Estado? Yun po ay kailangan na mapatunayan. Ay. Sabi ni Kid Wonder, silent Marcia Donna. It is now. Silent pa ba yan? Ang ingay-ingay pa na yung press conference ng mga NBI. Ma'am Marices, gusto nila kasi matakot pati mga followers ng mga DDS vloggers, lalo na eleksyon na. Ito, let's clear something up para hindi matatakot ang followers. Doon sa deliberations sa cybercrimes law, maliwanag na sinabi at ini-reiterate ito ng Korte Suprema na ang pag-like, share, pag-follow, pag-subscribe ay hindi po punishable yan. Hindi po, kung simpleng pag-share lang ang ginagawa ninyo, hindi po yan ibig sabihin na ang opinion mo is the same opinion as the content that you have shared. So, wag po kayong mag-aalala tungkol doon sa pag-like, pag-share. Ang komento, of course, posibleng kilatisin yan. May humihilik ba? Opo, lahat ng kasama ko sa sasakyan. Ako lang po yung gising at saka yung nag-drive, syempre. Sabi ni KB117, on the road again? Yes po. Sabi ni Lady Sheshem Pahilangko, may 12% tax na rin. Yes, for some of the streaming services. Opo. Hi kay Armando. Yes po, Sir Maxi, live po tayo. Kamusta dyan? Sabi ni Racel's dad, nahihiya pa sila. Isang tumbling na lang, martial law na tayo.
Parang gano'n na nga. Ano, ang nararamdaman natin ay imbis na inaasikaso tayo ng ating gobyerno, imbis na nakakatanggap tayo ng nararapat na serbisyo, at imbis na nagagastos ang pondo ng bayan para sa kapakanan ng ordinaryong mamamayan, ang nararamdaman natin ay yung ganitong klaseng opresyon. Ngayon, pati yung ganitong pananalita ay medyo mag-iisip ka. Kasi violation ng Article 154, fake news di ba? Uh, false publishing. Okay, kailangan as news. False information or double check ko. Siyempre, sinara ko yung iPad ko. That can affect, that has the potential to disrupt public peace and order. Sa endangering public order yan. Information published must be false and presented as actual news. So uulitin ko, ito po ay isang live, hindi po kami news. Ako po ay nagpapahayag dito at nagbibigay ng opinion. So, disseminates information, including news in a way that it violates the law. Unlawful use of means of publication yan. Bakit ganyan yung pagkakaano? Double check natin yung binasa ko na yun. Kaya ito na. Ito yung acts of Article 154. Any person who by means of printing, lithography, or any other means of publication shall publish or cause to be published as news any false news which may endanger the public order or cause damage to the interest or credit of the state. Ano yung endanger public order? Baka magkagulo. Number 2, any person who by same means or by words, utterances, or speeches shall encourage disobedience to the law or to the constituted authorities, or praise, justify, or extol an act punishable by law. Okay, so yun yung two main violations na pinag-uusapan ng NBI. So in the first one, shall publish or cause to be published as news any false news which may endanger the public order or cause damage to the interest or credit of the state. Yan po yung tinatawag nilang fake news. Pero yung isang violation is by words, utterances, or speeches, encourage disobedience to the law or to the duly constituted authorities, or praise or extol an act punishable by law. So, ewan ko kung anong mga nasabi nila that would possibly fall into this. Sabi ni Randy, dating mainstream media pinatatahimik nung panahon ni Marcos Sr. Ngayon, Duterte-aligned vloggers sa panahon ni BBM. Sabi ni JP, ang martial law alin sunod sa batas. Ang kasalukuyan, puro violations of law and the Constitution. Sabi ni Armando, pesting PNP, kahapon may hinold up na high-end Japanese restaurant sa Makati. Something fishy sa hold-upan sa Taguig. Binigyan nila ng pondo ni Romualdez ang Veterans Bank sa Taguig ngayon na hold-up. I see why you would think that way. Yeah. Thank you kay Ma'am Jean Pot. Okay. Sabi ni Tam, ayan, pasensya na, nag-ano na naman, patay sindi po kasi yung ating signal. Pero so for now, kailangan erase natin itong information na ito. Sunod-sunod na pong nakakatanggap ng summons mula kay Sir Bobby Tiglao, ilang mga vloggers, ang iba naman ay mayroon na mismo mga kasong hinaharap. So kailangan po natin na magbantay
may dahilan kung bakit gusto tayong patahimikin o gusto nila na masyado tayong maging careful sa ating pananalita. Pero tandaan po ninyo ang mga elemento dito. So kailangan, kung sinasabi nilang fake news, ang violation nito is causing to be published as news, any false news. So kung kunwari nag-post lang po o kaya nagsalita dito sa live na hindi naman news broadcast, pero yung sinasabi I can endanger the public order, cause damage to the interest or credit of the state. So it has to be published as news and it is false. So medyo mahirap patunayan yan kung hindi naman po news yung sinasabi ninyo. Doon sa second violation naman, yung words, utterances, or speeches encourage disobedience to the law or to the duly constituted authorities. So, wag po tayong maghihikayat ng paglalabag sa batas. Praise, justify, or extol an act punishable by law. So, wag pong ikakatakot ang mga ganitong klaseng akusasyon. Maliwanag na there are some things here that we can even check. Ngayon po, ang panahon na kailangan maging very brave tayo to exercise our free speech. Opisyales, lalong-lalo na when they are in the course of exercising their mandate or doing their jobs, or sabi ni Niev, halatang allergic sila sa public opinion or criticism. Pero inuna pa nila ang publicity bago kaso, binabaliwala nila ang public opinion pero gusto nila ang public attention. Yikes. Sabi naman ni Hush Hush, pwede po ba help promote Freedom March for nag-post na po ako, and yes, we will continue to promote it. So sa Hague po, para dun sa mga nakatira near the area or mga, sabi ni Francis, I have a feeling that what is happening now is a prelude of chapter 2 of Marcos Sr.'s flight to Hawaii, this time Junior flight in somewhere. So, yan. So, uulitin po natin, para hindi po tayo nako-confuse ha, hindi kayo pwedeng kasuhan dun sa isang charge kung nagpo-post kayo but you don't present your post as news. Okay? Something presented as news. On the other hand, if nagsalita kayo at naghikayat kayo ng paglalabag sa batas o pinupuri ang isang act na nag-violate, na labag naman sa batas, yun lang po ang maaaring kasuhan kayo. Pero nakikita namin na it is also entirely possible na kaya nasa summon o kaya nasa threaten with filing of cases ay hindi na komportable ang ilang mga opisyalis natin sa mga sinasabi ng mga mamamayan in the exercise of their free speech. Sabi ni Pompoco, thank you. Kahit alam natin na opposite sa batas ang pinapatupad ng gobyerno ngayon, at least nalinawan kami. Okay, so samantala, so minadali ko lang po na mag-live na yung araw na ito dahil nga marami na po. May ilan na pong nakatanggap ng mga summons. Si Boss Bobby humarap na sa NBI. Mayroong iba, yun nga, yung iba, may summons sila para humarap sa NBI. Yung iba naman, may mga kaso talaga. A month ago, in-announce naman po ng NBI na iniimbestigahan nila 20 daw na mga vloggers. Meron na rin po silang kinakasuhan, katulad ni Madam Maharlika, at yung 4 daw, di umano, ng mga OFW vloggers na haharap sila sa mga kaso. Hindi maliwanag naman kung ano exactly ang sinabi that would constitute that. So, uulitin ko po, sharing a post and liking are not punishable even if dun sa post na shinare o nilike ninyo ay posibleng libelous o labag din sa batas.
sabi ni freedom of speech, mga OFW at migrant, bumoto na kayo kasi 1 million pa daw ang hindi nakaboto. Paano mananalo ang Duterte niyan kung di kayo boboto? Please bumoto kayo kasi malakas ang Duterte sa inyo. Okay? So in the meantime, dahil nga po pahina at lakas na naman ng signal, babalik kami mamaya. Pero huwag niyo pong kakalimutan at bantay-bantayan ninyo yung inyong mga salita at pahayag. You don't need to stop yourself from saying something. I-check nyo lang kung ito ay papasok sa mga elemento ng violation ng Article 154, ng Article 154. Babalik po kami mamaya pag medyo stable na yung signals. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Maraming salamat sa inyong pakikilahok dito. We will be back. Pa-stabilize lang po natin yung internet. Thank you po.